Eto mga boss, kakapanood ko lang yung inductee nila Eric Morales at Felix Trinidad. Dahil pasok na naman po sila sa National Boxing Hall of Fame. Ibang-iba po ito sa International Boxing Hall of Fame. Nagkita nga rin dyan si Jimwell Pacquiao at si Eric Morales. Sinabi nga ni Jimwell Pacquiao, isa sa paborito niyang laban, yung unang laban ni Eric Morales at Manny Pacquiao, kung saan natalo si Manny Pacquiao kay Morales. So tatlong laban si Manny Pacquiao at Morales at 2-1 ang score nila. Sa unang laban, panalo si Morales. Sa pangalawa at pangatlo, panalo na si Manny Pacquiao by TKO. Samantala, pasok din si Marvin Somojo sa National Boxing Hall of Fame. Si Marvin Somojo pa lang ang nag-iisang Filipino trainer na nakapasok dyan sa National Boxing Hall of Fame. Isa sa mga kilalang hinahawakan ni Marvin Somojo, si Mark Magnifico Magsayo. Si Marvin Somojo din ang umahawak ngayon kay Jimwell Pacquiao. Kaya congratulations kay Marvin Somojo mga boss. Sino pa sa tingin yung trainer na Pilipino na pwedeng pumasok dyan mga boss? Pagdating naman sa International Boxing Hall of Fame Inductee 2026, kasama na po si Gennady Golovkin, Antonio Tarver at si Nigel Benn. So magkaiba po yung inductee sa national at international. Sa ibang banda kamahalang Turkey, proud na proud kay The Monster Inoue. Dahil dito sa post niya nahawak ni Inoue ang Daring Magazine Belt. Nilagyan niya ng umaapoy, puso at gloves, Japan. Inaabangan rin ni Turki Al-Sheikh ang paparting na laban ni The Monster Inoue kontra Junto Nakatani. Sa ibang banda ayon sa report ng World Boxing News, pinag-uusapan na raw po ang laban ni Ryan Garcia at Devin Haney September 5. Matutuloy kaya ang kanilang rematch? Kung matuloy man ito, isa sa malaking laban sa welterweight dahil unification ng WBC at WBO belt. Kung sakaling matuloy ang rematch mga boss, sino sa tingin nyo ang panalo dito? Malaki pa rin ang pag-asa ni Ryan Garcia dyan na manalo by knockout. Kaya ang maganda gawin ni Devin Haney kung muling makarap niya si Ryan Garcia. Higpitan niya ang kanyang depensa dahil mahirap din depensahan yung mga suntok ni Ryan, mabilis. Hindi siya bumabato ng mga pilo punches lang. Kapag nalingat ka lang konti at dumapo ang kamao, pwede ka na masilat. Tulad na lang sa ginawa niya kay Devin Haney noon. Inaasahan na mananalo si Devin Haney by decision pero ginulat ni Ryan Garcia. Yun nga lang, pagkatapos ng laban, nagpositive sa gamot. Kaya naging no contest tuloy ang laban nila. Kaya itong si Devin Haney dapat may talo na ito eh. Hindi na dapat undefeated ito. Pero dahil lang sa positive si Ryan Garcia, binaliktad ang decision, naging no contest. Sa ibang banda naman, dalawang laban ang tinatarget ni Deontay Wilder. Pwede niyang labanan si Andy Ruiz at si Moses Itauma. Dalawang laban na siguradong magpapahirap kay Deontay Wilder. Lalo na si Andy Ruiz kahit maliit yan, kilalang power puncher yan at maganda yung mga combination. Mas lalo na si Moses Itauma na prospect sa heavyweight division. Posibleng matalo din dyan si Deontay Wilder by knockout. Lalo na madaling mapagod na si Deontay Wilder ngayon mga boss at yung suntok niya madali nang mabasa. Lalo na ngayon mukhang nawala na kay Deontay Wilder yung one punch knockout niya. Kaya abangan natin kung isa yan sa mga next fight ni Wilder.